Hinihintay ko lang si Mahal na Reyna dito mga kainis, parating na siya eh. Kasi meron siyang inutos sa akin na yung mga winter tires niya raw, ilagay ko raw doon sa loob ng sasakyan niya bago daw makalimutan. Pero sabi ko, baka bukas ko na lang ilagay pag sumikat na yung araw. So by the way mga kainis, may nabasa ko nga pala yung mga comment ninyo, mga message ninyo tungkol doon sa paano kung wala kang passport tapos magbabakasyon ka ng mahigit isang buwan or mahigit 30 days sa Pilipinas as a Canadian citizen. So maraming mga nag-comment doon na maraming salamat po sa mga nag-comment, marami kami natutunan. May mga nag-comment doon na hindi mo raw pwedeng sabihin sa airport, sa mga staff ng airport na entitled ako na magbakasyon ng more than 30 days kasi ako ay dating Pilipino. Winter, spring, summer, or fall, tuloy ang buhay sa Canada. Na naging Canadian citizen, hindi daw pwedeng gano'n, hindi raw nila tatanggapin yung kailangan daw mag-provide ka raw ng birth certificate kung wala kang passport or old passport, Philippine passport. Yan, sabi nila pag hindi mo na raw makita yung old Philippine passport mo, pwede raw yung birth certificate. Yun ang sabi nila. Kasi alam nila yan kasi pag alam ng mga staff ng airport yan, pag yung ibibigay mo sa kanila yung return ticket mo, di ba? Malalaman nila yan kung kailan dating mo sa Pilipinas, kung hanggang kailan ang stay mo sa Pilipinas, yung pabalik mo, return ticket, malalaman nila yan. Pagka 30 days ka or less than 30 days ka lang na magbabakasyon sa Pilipinas, yun daw yung tinatawag na free visa sa Pilipinas. So hindi mo na kailangan magpakita ng old Philippine passport at ng birth certificate ng Pilipino ka dati, yung former Pilipino ka. Kasi nga change status na tayo, 'di ba? Canadian citizen na tayo. So 'yun. Pero kung more than 30 days, at least mag-provide ka raw. So maraming salamat po talaga, hindi ko po talaga alam yan na alam ko yan. Actually, may mga nagsasabi na sa akin yan, nakala ko sabi-sabi lang ganto. Pero nung napanood ko nga yung vlog ni Rice, Rice Velasquez, na hiningi yung passport ni Jocelyn, yung asawa niya. Old passport ng Pilipinas, kulay green pa nga yun nung araw, di ba? Yun yung kulay ng Philippine passport nung araw, kulay green. Tagal naman ni Mahal na Reyna. Nangangatog na ako rito Ba't ko nga ba hinihintay dito, pambihira? Aray ko po, Panginoon, yan sinasabi ko, madudulas pa yata ako rito. Yung sinasabi ko, yung nangyari sa nanay ko. Hindi ko nakita, ganyan yung nangyari sa nanay ko Hindi niya nakita yung pag-step niya. Buti matibay pa yung tuhod natin. So yun mga kainags, ang tanong ko naman, may tanong din ako, paano kung wala kang old Philippine passport, tapos wala ka na rin birth certificate, pero meron kang SSS ID or yung lisensya mo sa Pilipinas dati. Ang tanong ko, pwede ba yon kung sakaling wala kang old Philippine passport tsaka birth certificate? Diba? Napakagandang tanong, diba? Kasi naman yun government ID naman yun, di ba? Yung SSS ID tsaka lisensya. Yung lisensya, yung pag nagda-drive ka, di ba? Sa Pilipinas, pwede siguro yun, Pwede kayo mag-comment mga kainis, baka pwede yun, para magkaroon lang kami ng idea sa iba nating mga kababayan. Ang problema, hahanapin ko pa yung old passport ko. Hindi ko alam kung saan ko nilagay yun kasi nung nag-apply kami ng Canadian citizenship, nilagay ko sa isang sobre yun Ang problema, sa sobrang excited ko, hindi ko na alam kung saan ko na ilagay kasi nga akala ko hindi mo na magagamit yung old Philippine passport mo once na nagkaroon ka na ng Canadian passport Dapat pala maghahalungkat pa ako hanggang kahapon kasi sinimulan ko na, hindi ko pa makita-kita. Ang dami kong mga dokumentong nilagay sa isang lugar. Pasok na muna ako. Andito na yata, wala pa si Mahal na Reyna. Sana makita ko kasi para hindi magkaroon ng problema. Nakailang passport ba ako? Pati passport pala nila Mahal na Reyna, pati ng mga anak ko, dapat makita ko rin yun. Kasi nilagay ko lang yun sa isang lagayan Yun ang dapat kong makita at hahanapin ko na, hinahanap ko na kanina pa. Nakapagod maghanap ng mga bongkal ng mga dokumento nang kinakatakot ko. Baka nawala ako yun ang nakakatakot, problema. Kung hindi ko makita yung passport, pwede siguro yung SSS number tsaka yung lisensya. Kaya lang wala na ako nun wala na rin ako nun yung SSS ID tsaka lisensya natin Hindi ko na alam kung saan. Ay, sinurrender ko na pala yung lisensya ko nung nakakuha na tayo ng lisensya rito sa Canada. Si-surrender mo kasi yun So yun ang problema. Yun ang dapat makita ko talaga dapat.
Ako hintayin ko pa si Mahal na Reyna. Hintayin ko si Mahal na Reyna kasi kailangan ko hintayin yung may dalang pagkain yun eh. Abira. So bukas na lang tayo magkita mga kainags. Ano? Magandang araw po at magandang gabi kung nasaan man po kayong araw na to. Napakaganda ng araw natin ngayon, ano. So bali nga gagawin ko po ngayon, gagamitin ko muna itong sasakyan ni Mahal na Reyna kasi ililipat ko po yung yung mga nabili nating gulong na winter tire. Papakabit na po natin sa talyer. Ilalagay ko lang dito sa kanyang sasakyan yung mga winter tire para mapalitan na po ito. Kasi ano lang to eh, all season. Yung gulong niya na yan. Ayun. Grabe yung snow kagabi, grabe. Lumusob tayo sa snowstorm, no? Grabe yun. Snowstorm, tindi yun. Okay na mga kainex, ano? So ayan na. Andito na sa likod yung mga winter tire ni Mahal na Reyna. Pagod. Ayan si Haring Araw, oh. Labas. Alis muna tayo mga kainags. At busy tayo ngayong araw na to. Dandaan at baka madulas tayo. Papawis muna tayo mga kainags, ano? Training muna tayo sa bago nating sports. Tama-tama, malamig ang panahon ngayon. Papawis muna tayo. Sarap ng pawis. Mamatay ako sa training. Pagod. A bedtime story with their kids. For them, these moments. Bili muna tayo ng kape mga kainags, yung isang jug ng kape tapos mga ilang pirasong tin bits, mga 3 bag na tin bits. Bibigay natin sa talyer natin sa Fernando's Truck Automotive Shop para naman, kasi minsan may mga pinapagawa tayo sa kanila, hindi na tayo pinagbabayad, nakakahiya naman. Makabawi man lang tayo sa kape mga kainags, sabi ko sa kanila, wag muna kayo magkape at magdadala ako ng kape sa inyo, Tim Hortons, tapos konting merienda lang. At dadali na rin natin dun yung sasakyan ni Mahal na Reyna para papalitan natin ng winter tire. Ayan, so ito na mga kainags, naku, ang dami nito, tsaka tin bits. Meron na siya mga baso. Alright. Matutuwa nito yung mga talyer natin, mga nagtatrabaho sa talyer natin mga kainags, meron silang pangkape. Ayan, doon tayo nagpark ng sasakyan natin, Marami-rami rin to, ba? So tama-tama, kasyang-kasya sa kanila to doon. Baka sobra pa sa kanila to. Tayo, mamaya na tayo magko-coffee pagka uwi natin, kasi kukunin pa natin yung sasakyan ni Mahal na Reyna sa trabaho niya. Dadalhin natin doon ulit sa talyer para palitan ng winter tire yung gulong ni Mahal na Reyna. Problema lang natin dito sa talyer natin, mahirap ang parking. Punong-puno yung mga parking area. Lakad na lang tayo rito, doon pa sa dulo. Marami mga nakaparadang mga sasakyan din dito sa gilid ng daan. Ayan, nilalakaran natin kung napapansin nyo, Lapit lang naman yan eh. Sanay naman tayo sa mga lakaran eh. Ayan yun. Maraming nagpapagawang customer kay sa talyer natin, kay Fernando sa truck, automotive truck, shop, no? Parang walang tao rito. Ayun mga kainags, nabigay na natin at salamat daw, thank you very much. Ngayon, kukunin natin yung sasakyan ni Mahal na Reyna sa trabaho niya at dadalhin uli natin dito. Mabuti naman nakisama ang panahon, ang ating araw ngayon. Napakasarap ang mamasyal. Salamat po Lord. Hindi ko na naitali yung listo ng sapatos ko. Nako, nilalamig. Hello Miss Beautiful. How are you? Kiss muna. Kiss ka dyan. Kiss ka pa may camera. Ayaw mo, makita tayo. Bihira, kiss lang naman eh. So yan, nakuha na natin susi mga kainags. Takbo na natin para matapos na lahat-lahat.
Daming inutos kasi sa atin si Mahal Arena eh. Wala naman tayong magawa. Kundi sundin. Kung hindi, outside ko lang po tayo pag hindi natin sinunod. Tsaka hindi magluluto ng masarap na pagkain yan pagka hindi ko nasunod yung kanyang gusto. Ibibigay lang natin yung susi. Yun. Ay, wait, yan? Hindi na. Tawagan mo na lang ako. Baka nandito na, ano? Saan na ba yun? Yung Uber natin, parating na mga kainags, ha? Ayun, oh. Yan. Alright. Alam nyo kung magkano binayaran ko? Binayaran ko $2 lang. 60% off. $6 yung kanyang charge pero $60 off. $2 lang charge sa atin. Alright. Ingat. Ay. Sulit. $2 lang. Kain muna tayo mga kainags, no? Kung paano naman yung order natin ngayon. Yan. Ah, 3:40 ng hapon mga kainags, ano? Ayun si Haring Araw, pabagsak na, pababa na. Hihingi lang tayo ng mga gamot dito, katulad nung allopurinol, tsaka yung yung para sa impacho. Pag na-impacho tayo, pag sobrang nakain natin pagkain, umuwi tayo ng Pilipinas, di ba? Uwi tayo sa Pilipinas, importante may mga gamot tayo na baon. Mahirap na, baka atakihin tayo ng gout kasi syempre yung mga pagkain sa Pilipinas ay talaga namang sobrang sasarap mga kainags, no? Baka matukso tayo, hindi natin mapigilan, di ba? O tukso, lapitan mo ako ng mga pagkain masasarap. Yan. So tara, hihingi lang ako ng gamot. Tatanungin na rin natin yung yung result ng ating uric acid level nung nagpakuha tayo ng dugo. Kailangan na natin i-monitor yung ating uric acid. Alas 4 yung natin, yung ating appointment sa doktor. Yan, kailangan natin magsuot ng ganito kasi maputik para hindi madumihan yung clinic yung pupuntahan natin sa loob. So na-check uli natin yung ating uric acid level mga kainags, ano? Di ba nagpakuha tayo ng dugo para sa uric acid natin? Ako, tumaas uli. Ganun daw talaga, no? Pagka tinigil mo yung pag-inom mo ng allopurinol tapos kumain ka uli ng mga protein, hindi naman tayo kumakain ng mga red meat. Madalas lang tayong kumain mga chicken, ano? Chicken, minsan tumitikim tayo ng pork. Talaga daw aangat din daw yan. Hindi porke uminom ka ng allopurinol na gamot mananatiling mababa ang uric acid level natin. So tumaas, mabuti na lang. Chinek natin yung uric acid level natin at nakahingi na rin ako ng gamot. Naku, hiningi ko ng gamot ngayon. Binigay sa akin gamot ay 100 pieces na allopurinol. So tamang-tama to pag umuwi tayo ng Pilipinas, may panlaban tayo sa pagtaas ng uric acid level natin mga kainags. Mahirap nang madali ng gout habang nagbabakasyon tayo. Naku, hindi natin may enjoy yung ating bakasyon pagka pipilay-pilay tayo or hindi tayo makalakad pag nasa Pilipinas tayo. Kaya nagdala na ako ng buti binigay nga sa akin kala ko bibigay lang sa akin 30 pieces isang buwan lang. Buti binigay sa akin pang 3 buwan mahigit na allopurinol. O hindi pang 3 buwan siguro. Tama, gano'n, mga 3 buwan. 200 mg ang iniinom ko araw-araw Bale, nandito tayo ngayon sa Cineplex at maghihintay tayo ngayon ng Uber mga kainags, para puntahan natin yung sasakyan ni Mahal Arena. Tumawag na yung talyer natin, okay na raw, naikabit na raw yung winter tire. Dito na lang tayo mag-aabang sa sa sinihan na to. Anak ng tipaklong. Nagkamali pa ako ang dapat na ilagay kong location dito. Ang nilagay kong location doon sa talyer natin, tapos yung destination talyer din natin. Ang bihira, kala ko automatic na yung location hindi pala, buti na check ko. Tsaka chine-check ko kasi kung nasaan na siya. So tinawagan ko yung driver natin, sabi ko nandito ako sa sinihan. So ayusin na lang daw namin mamaya pagdating niya. Syempre bibigyan natin ng tip mga kainags, bihira talaga, pagod na. Pagod tayong araw na tayo. Hindi ko nakita kasi akala ko automatic na yung location mo kung saan ka pipick upin nung lift. Kala ko, buti chinek ko.
Ito na yung ano, ito na yung sasakyan ni Mahal Arena mga kainags, ano? Oy, naikabit na yung ano, yung winter tire. Oh. Wow, ganda. Ito pa. Ito na, ikabit na oh. Winter tire. Ayos na, matutuwa na si Mahal Arena nito. Kunin na natin yung susi natin doon para maihatid na natin doon sa trabaho ni Mahal Arena. So yun mga kainags, nakuha na natin yung ating sasakyan. Ay, yung susi pala, pati resibo. Maraming salamat sa Fernando's Truck and Automotive Shop sa magandang deal na binigay sa atin, ano. Siyempre hindi ko sasabihin sa inyo kung magkano yung siningil sa atin mga kainags. Alam nyo naman, friends na natin yan sila eh. Ayan, salamat sa kanila, Fernando's Truck and Automotive Shop. Alright, at tayo isisibat na at may atid na natin kay Mahal na Reyna to. Nakoy, siguradong matutuwa si Mahal na Reyna nito mga kainags, ano. So yan ay mga gulong, naka plastic bag na. Sana naman muna natin at push button lang, ano. Hanggang dito lang yung vlog ko. Maraming salamat po. Don't forget to subscribe, click the like button. May kailangang buhay, pili natin maging masaya. Hanggang sa muli po.